Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikapitong kabanata ng Lukas. Basahin natin. Pinagaling ni Jesus ang alipin ng kapitan. Pagkatapos ipangaral ni Jesus sa mga tao ang mga bagay na ito, pumunta siya sa Capernaum. May isang kapitan doon ng hukbong Romano na may aliping malubha ang sakit at naghihingalo. Mahal niya ang aliping ito. Kaya nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, sinugo niya ang ilang mga pinuno ng mga Hudyo para pakiusapan si Jesus na pumunta sa bahay niya at pagalingin ang kanyang alipin. Pagdating nila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa kanya. Kung maaari po sana'y tulungan niyo ang kapitan dahil mabuti siyang tao. Mahal niya tayong mga Hudyo at ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sambahan. Makikita natin ang puso ng kapitang Romano sa pakikitungo nito sa iba. Pangunahin na sa kanyang alipin at ganun din sa kanyang komunidad. Hindi kasi ganito ang karaniwang pag-uugali ng mga taong mataas sa lipunan at may katungkulan. Pwera pa dito, ipinagpatayo pa niya ang mga Hudyo ng isang sambahan. Kaya naman tinulungan siya ng mga Hudyo na makiusap kay Jesus na pagalingin ang alipin. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang pagmamahal sa kapwa ay makikita kung paano natin ituring ang isa't isa. Sa ating nabasa, isang kapitang Romano na hindi Hudyo ay nagpapakita sa atin ng pagmamahal na ito. Pinapakita ng kapitan ang mga bunga ng pananampalataya sa Diyos, katulad ng pagbibigay, pagkalinga, kagandahang loob. Kahit na siya ay isang hindi Hudyo, hindi siya tinalikuran ni Jesus at tumalima sa pakiusap niya. Basahin natin. Kaya sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na sila sa bahay ng kapitan, sinugo ng kapitan ang ilang mga kaibigan niya para salubungin si Jesus at sabihin, Panginoon, huwag na po kayong magabalang pumunta sa bahay ko dahil hindi ako karapat-dapat na puntahan niyo ang tahanan ko. Kaya nga hindi na rin ako naglakas loob na lumapit dahil hindi ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Sabihin niyo na lang po at gagaling na ang utusan ko. Alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakatataas na opisyal at may nasasakupan din akong mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. Kapag sinabi kong halika, lumalapit siya. At kahit ano pa ang iutos ko sa aking alipin, ay sinusunod niya. Nang marinig ito ni Jesus, namangha siya sa kapitan at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Nang bumalik sa bahay ang mga sinugo ng kapitan, nakita nilang magaling na ang alipin. Napakataas ng pagturing ng kapitang Romano kay Jesus. Inamin niyang di siya karapat-dapat na puntahan ni Jesus. Maihahambing natin ang kapitan sa mga Pariseyo at namumunong pari na palaging humihingi ng patunay kay Jesus bago maniwala. Habang narito naman siya na naniniwala na walang patunay. At sa kanyang sinabi na sa isang salita lamang ay mapapagaling na ang may sakit na alipin, kinilala niya ang kapangyarihan ni Jesus. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, tayo ba ay nagpapakita ng ganitong pananampalataya?
Tayo ba ay mapagkumbaba at inaaming nagkulang tayo sa Diyos? Tayo ba ay naniniwalang tayo ay di karapat-dapat? Tayo ba ay maamong humihiling kay Jesus sa ating mga panalangin? Sa mga panahon ngayon, nawawala sa ating puso ang totoong pagpapakumbaba. Sa mga maling turo ng mundo, hindi natin itinuturing si Jesus bilang Panginoon. Kung tutuusin nga, marami sa atin ay mataas pa ang pagtingin sa mga iniidolong artista, politiko, mga namumuno sa iglesia, mga kilala at mayayamang tao. Minsan pa ay ang mga amo sa trabaho at mga mahal sa buhay. Bawat galaw nila, bawat sabihin nila, ay talaga namang sinusubaybayan natin. At minsan pa, hinuhubog natin ang ating buhay paikot sa mga taong ganito, habang isinasantabi naman natin ang mga kautusan ng Panginoong Hesus. Kapatid, kilalanin natin si Jesus bilang tagapagligtas, na siyang namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, nang sa ganun ay makamit natin ang buhay na walang hanggan. Karapat-dapat lamang ang ating pananampalataya at papuri sa Kanya. At ibigay natin ang karangalan at tamang pagturing kay Jesus bilang ating Panginoon. Basahin natin. Binuhay ni Jesus ang patay na binata. Pagkatapos, pumunta si Jesus sa bayan ng Nain. Sumama sa kanya ang mga tagasunod niya at ang maraming tao. Nang malapit na sila sa pintuan ng bayan ng Nain, nakasalubong nila ang libing ng kaisa-isang anak ng isang byuda. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon sa byuda nang makita niya ito. Sinabi niya sa byuda, "Huwag kang umiyak." Nilapitan ni Jesus at hinawakan ang kinalalagyan ng patay upang tumigil ang mga nagdadala nito. Sinabi ni Jesus, "Binata, bumangon ka." Umupo ang patay at nagsalita, at ibinigay siya ni Jesus sa kanyang ina. Kinilabutan ng mga tao at nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, "Inalala tayo ng Diyos. Isinugo niya sa atin ang isang dakilang propeta." At kumalat sa buong Judea at sa lahat ng lugar sa palibot nito ang balita tungkol kay Jesus. Ang pagkabiyuda ay isa sa napakasaklap na pupwedeng mangyari sa isang Hudyo. Nasa tradisyon kasi ng mga Hudyo na ang lalaking asawa ang nagtataguyod ng pamilya. Hindi niya alam kung sino ang kukupkop at magpapakain sa kanya. Kaya naman ang pagkamatay ng nag-iisang anak na siyang tanging pag-asa ng byuda ay totoo namang kaawa-awa. Ito ang nadatnan ni Jesus sa bayan ng Nain. At sa habag niya, binuhay niyang muli ang anak na namatay. Ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan at sa unang pagkakataon, binuhay niya ang isang taong namatay. Ngunit, intindihin natin ang mas malalim na pagsasalarawan dito. Katulad ng byuda, wala tayong kayamanan sa mata ng Diyos. Umaasa ito sa kanyang asawa para sa kanyang kabuhayan, ngunit namatay ito. Wala siyang ibang maaasahan kundi ang nag-iisang anak na lalaki, ngunit kahit siya ay namatay rin. At sa ganitong kalagayan na walang pinanghahawakang pag-asa sa mundo, tinulungan siya ni Jesus sa pagkabuhay muli ng anak.
Ang pagkabuhay ng anak ay nagsasalarawan ng pagbigay ni Jesus sa ating mga makasalanan, ng kapatawaran sa kasalanan, kaligtasan sa kaparusahan, at buhay na walang hanggan. Walang ibang pag-asa ang byuda, kundi sa habag at awa at pagmamahal ni Jesus sa kanya. Papawiin niya ang dalamhati at pagdurusa natin dito sa lupa at bibigyan niya tayo ng lunas sa ating mga pinagdaraanan. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, kailangan nating makita na ang mundong ito ay magbibigay sa atin ng mga huwad na pag-asa. Ang ating kabuhayan, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kakayahan, talino, husay at galing ay maaaring magbigay sa atin ng ating mga pangangailangan sa mundo. Ngunit lahat ng ito ay lilipas din at hindi nito matatanggal ang kaparusahan ng kasalanan na kamatayan. Katulad ng talinghaga ng dalawang uri ng bahay, huwag nating itayo ang ating buhay sa mga bagay na di magtatagal. Sa pagdating ng mga dagok ng buhay at pati na rin ang paghahatol sa ating kamatayan, itaguyod natin ang ating buhay sa punong buto na si Jesus na tagapagligtas at hindi tayo mabubuwag. Basahin natin. Si Jesus at si Juan na tagapagbautismo. Ang lahat ng pangyayaring yon ay ibinalita kay Juan ng mga tagasunod niya. Kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa mga tagasunod niya at pinapunta sa Panginoon upang tanungin, "Kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba?" Pagdating nila kay Jesus, sinabi nila, "Pinapunta po kami rito ni Juan na tagapagbautismo upang itanong sa inyo kung kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba." Ng mga sandaling yun, maraming pinagaling si Jesus ng mga may sakit. Pinalayas niya ang masasamang espiritu sa mga tao. Pinagaling din niya ang mga bulag. Kaya sinabi niya sa mga tagasunod ni Juan, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang nakita at narinig ninyo. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga lumpo, gumagaling ang mga may malubhang sakit sa balat, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin." Sa panahong ito, si Juan na tagapagbautismo ay nasa bilangguan. Bakit kaya siya nagpadala ng tao upang tanungin kung si Jesus nga ang tagapagligtas? Sa pananaw at paniniwala ng mga Hudyo, ang tagapagligtas ang magtutubos sa kanilang lahi. Siya ang magtatatag ng bagong kaharian na siyang maghahari sa buong mundo. Ang kanilang paniniwala sa pagdating ng tagapagligtas ay magkakaroon na ng katarungan sa mundo. Matatanggal ang mga Romano na naghahari sa kanila, mapapawi ang kanilang gutom at uhaw. Matatanggal ang kanilang pagdurusa at pagdadalamhati, at ang mga tagasunod ng Diyos ay maitataguyod at mamumuhay ng may karangalan. Ngunit wala sa mga ito ang nangyari. At katulad ng pagtatanong ng mga Pariseo, malamang ay ganito rin ang pagtatanong ni Juan sa sarili. Sa tugon ni Jesus, tinuturo niya sa atin ang totoong diwa ng magandang balita.
Ang pinakamahalagang pangangailangan ng tao ay kapatawaran sa kasalanan at kaligtasan sa darating na paghahatol. Para sa ating mga nabubuhay sa lupa, di natin lubos na nakikita ito. Ang hinahanap natin ay ang mga bagay na mararanasan natin sa mundo. Kapatid, hindi masamang maghanap ng tamang makakain, tamang katarungan at hustisya, mahusay na kalusugan at ang muling paghahari ng Diyos sa lupa. Pero huwag tayong mainip sa pagkakasatuparan ng mga ito. Lahat ng ito ay mangyayari at darating sa nakatakdang panahon ayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin, kapatid, na sa Diyos, ang isang araw ay parang 1,000 taon at ang 1,000 taon ay parang isang araw lamang. Pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa Diyos at matuto tayong mag-antay. Manalig tayo kay Jesus at siguradong hindi tayo mapapahiya. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang pagdududa ay isang tukso na ating pagdaraanan sa ating buong buhay. Kung tayo ay dumadaan sa paghihirap, kung di tayo makahanap ng hustisya, kung tayo ay nagdadalamhati, kung tayo ay may malubhang karamdaman, kapag hindi natin natatanggap ang ating pinapanalangin. Ang lahat ng ito ay magpapasok ng pagdududa sa ating puso. Matatanong natin ang sarili kung nakikinig nga ba ang Diyos. Huwag nating pairalin kung ano ang ating kalooban, ngunit tanggapin kung ano ang itinakda ng Diyos Ama. Manalig tayo kay Jesus na tagapagligtas. Siya ay ang ating bukod tanging pag-asa. Basahin natin ang ika-6 na kabanata ng Mateo. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Tinuturuan tayo ni Jesus ng tamang nilalaman ng ating puso. Alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan, ngunit unahin natin ang pagsunod sa kanyang kalooban. Basahin natin. Nang makaalis na ang mga taong inutusan ni Juan, nagtanong si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Noong pumunta kayo kay Juan sa ilang, ano ang inaasahan ninyong makita? Isang taong tulad ng talahib na humahapay sa ihip ng hangin? Pumunta ba kayo roon upang makita ang isang taong magara ang pananamit? Ang mga taong magara ang pananamit at namumuhay sa karangyaan ay sa palasyo ninyo makikita. Pumunta kayo roon para makita ang isang propeta, hindi ba? Totoo, isa nga siyang propeta. At sinasabi ko sa inyo, higit pa siya sa isang propeta. Siya ang binabanggit ng Diyos sa kasulatan. Ipapadala ko ang aking mensahero, mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo.
Sinasabi ko sa inyo, walang taong isinilang na mas dakila pa kay Juan. Ngunit, mas dakila pa sa kanya ang pinakahamak sa mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. Pinatunayan ni Jesus na si Juan na tagapagbautismo ay isang propeta na namumuhay sa kalooban ng Diyos. Pinuri ni Jesus si Juan sapagkat ginawa nito ang kalooban ng Diyos. Simula sa sinapupunan pa lamang, puspos na siya ng banal na espiritu. Di siya uminom ng mga nakakalasing na alak. Sa takdang panahon, nanirahan siya sa ilang at nagsimulang magturo sa pagsisisi sa kasalanan at magpabautismo para sa kapatawaran ng Diyos. Namuhay siya suot ang balat kamelyo at kumain ng pulot at mga balang. Siya ay higit pa sa isang propeta sapagkat siya ang tinutukoy sa kasulatan. At sa kanyang sinabi, para bang ipinapakita sa atin ni Jesus na huwag nating husgahan ang pagdududa ni Juan na tagapagbautismo. Kahit na siya ang propeta ng Diyos Ama, siya ay isang tao lang din at makakaranas ng lahat ng uri ng pagtutukso na siya ring mararanasan natin. Ang pagpapatotoo kay Juan ay pagpapatotoo rin sa kanyang mga sinabi. At kung tinuturo ni Juan ang mga tao kay Jesus, pagpapatunay lamang ito sa totoong katauhan ni Jesus bilang tagapagligtas. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, huwag nating ikumpara ang ating sarili sa sino man. Kahit na pinangaralan ni Jesus si Juan na tagapagbautismo, pinapakita ni Jesus sa atin na hindi siya mas dakila sa pinakahamak sa kaharian ng Diyos. Masyado nating binibigyang halaga kasi kung sino ang pinakamahusay, pinakadakila, pinakamagaling. Ganito rin ang pinagtatalunan ng mga apostol ni Jesus sa 9 na kabanata ng Lukas. Ang mga ito ang binibigyang halaga ng mundo. Umiiwas tayo sa ganitong pag-iisip. Ang kailangan nating bigyan pansin ay ang mensahe na binibigay ni Juan na tayo ay dapat magsisi at talikuran ng ating mga kasalanan, na maniwala kay Jesus na magbibigay ng kapatawaran at kaligtasan. Basahin natin. Ang marinig ng mga tao, pati ng mga maniningil ng buwis ang pangangaral ni Jesus, sumang-ayon sila na matuwid ang layunin ng Diyos, dahil nagpabautismo pa nga sila kay Juan. Pero ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan ay tumanggi sa layunin ng Diyos para sa buhay nila, dahil hindi sila nagpabautismo kay Juan. Sinabi pa ni Jesus, "Sa anong bagay ko maihahambing ang mga tao ngayon? Kanino ko sila maihahalin tulad? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sinasabi sa kanilang kalaro, 'Tinugtugan namin kayo ng tugtuging pangkasal, pero hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng awit na para sa patay, pero hindi kayo umiyak.' Katulad nila kayo. Dahil pagdating dito ni Juan na nakita ninyong nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, sinabi ninyo, sinasaniban siya ng masamang espiritu. At nang dumating naman ako na anak ng tao, nakita ninyong kumakain ako at umiinom. Ang sabi naman ninyo, ang taong yan ay matakaw at lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang makasalanan. Ganoon pa man, ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay sumasang-ayon
sa ipinapagawa ng Diyos sa amin. Kung si Juan ang tinutukoy sa kasulatan at maging si Jesus ay nagpabautismo kay Juan, matatanong natin, bakit kaya hindi nagpabautismo ang mga Pariseyo sa kanya? Nagpapakita lamang na wala sa kanila ang banal na espiritu. Ang tugtuging pangkasal ay ang magandang balita na tinuturo ni Jesus para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Ito ay masayang mensahe sa atin sapagkat ang biyayang ito ay kaloob ng Diyos. Ang tugtugin ng mga patay naman ay nagpapatukoy sa kaparusahang nagaantay sa mga taong makasalanan. Ito ay malungkot na mensahe sapagkat pinapakita dito ang maaaring mangyari sa atin kapag hindi natin tinalikuran ang ating mga kasalanan. Iisa kasi ang patutunguhan ng dalawang mensahe ni Jesus at ni Juan. Nakalooban ng Diyos na lahat ng tao ay maliligtas sa darating na paghahatol. Ang nakakalungkot, kapatid, ay kapwa hindi pinaniwalaan ng mga Pariseyo ang kanilang mga mensahe. Bagkus ay kinutya pa silang pareho. Sinabihan ng mga kasinungalingan at pinabulaanan ang kanilang mga tinuturo. Basahin natin. Binuhusan ng pabango si Jesus. Inanyayahan si Jesus ng isang Pariseyo na kumain sa bahay niya. Pumunta naman si Jesus at kumain doon. Sa bayang yun ay may isang babaeng kilala sa pagiging makasalanan. Nabalitaan niya ang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseyo, kaya pumunta siya roon at nagdala ng pabango na nasa isang sisidlang yari sa batong alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa bandang paanan. Doon ay umiyak ang babae at tumulo ang luha niya sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok, hinalikan, at binuhusan ng pabango. Ituloy natin ang pagbabasa. Nang makita yon ng pariseyong nag-anyaya kay Jesus, inisip niya, kung talagang propeta ang taong ito, alam sana niyang masama ang babaeng ito na humihipo sa kanya. Pero alam ni Jesus ang nasa isip niya. Kaya sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot si Simon, ano po yon, guro? Sinabi ni Jesus, may isang lalaking inutangan ng 2 tao. Ang isa'y umutang sa kanya ng 500 at ang isa namay 50. Nang kapwa silang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sa palagay mo, sino sa dalawa ang lalong magmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po, ang may mas malaking utang. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Kapatid, kailangan nating makita ang lalim at dami ng ating mga kasalanan sa Diyos Ama. Sa aking pagdarasal, lagi kong naaalala ang aking mga kasalanan. Dumating ang panahon na di ko iniisip na ako ay mapapatawad pa. Ang aking pagmamayabang ay nagdulot ng sakit at paghihirap at pagkakahiya ng napakaraming tao. Ang aking mga salita ay matalas at walang pagpapahalaga sa ibang tao. Ang aking kasakiman ay nagdulot ng pabigat sa aking pamilya, katrabaho, mga kaibigan at kakilala. At sa mga taong walang kamuwang-muwang, ngunit naapektuhan din. Ang aking mga pagnanasa ay nakasira sa tiwalang ibinibigay sa akin
at nagdulot ng sama ng loob sa aking mga mahal sa buhay. Kapatid, isa akong makasalanan. Lubos ang aking pasasalamat sa habag, awa at pagmamahal ng Diyos Ama na hindi niya ako pinabayaan malulong sa aking mga kasalanan. Binuksan niya ang aking mga mata at ipinakita ang aking kasalanan. Binuksan niya ang aking puso at binigyan niya ako ng kagustuhang hanapin siya. Nagtanim ng binhi ang Diyos Ama sa aking puso. Binigyan niya ako ng maliit na butil ng pananampalataya at ako ay lumapit sa kanyang bugtong na anak, ang tagapagligtas na si Hesukristo. Kapatid, huwag tayong maniwala na wala na tayong pag-asa sa dami ng ating mga kasalanan. Lagi nating tandaan na dumating si Jesus sa mundong ito upang ipamalita ang magandang balita. Magkakaroon tayong mga makasalanan ng kapatawaran at kaligtasan sa darating na paghahatol at mabibigyan tayo ng buhay na walang hanggan upang makapiling ang Diyos Ama sa langit. Ang ipinakita ng babae dito ay pagpupuri at pasasalamat kay Jesus sa kanyang inaalay na kaligtasan. Kaya naman, sa ating buhay Kristiyano ngayon, ipakita natin ang ating pagpupuri at pasasalamat sa pagsunod sa mga kautusan ni Jesus. Mahalin natin ang Diyos Ama. Mahalin din natin ang ating kapwa. Ipamalita natin ang magandang balita. Tandaan natin na ito ang mga bunga ng isang buhay na sumasampalataya. Basahin natin. Pagkatapos ay nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, "Tingnan mong babaeng ito. Nang pumasok ako sa bahay mo, hindi mo ako binigyan ng tubig na ipanghugas sa paa ko. Pero ang babaeng ito'y sariling luha ang ipinanghugas sa paa ko at ang buhok pa niya ang ipinunas dito. Hindi mo ako hinalikan bilang pagtanggap, pero siya'y walang tigil sa paghalik sa mga paa ko mula nang dumating ako. Hindi mo pinahiran ng langis ang ulo ko, pero pinahiran niya ng mamahaling pabango ang mga paa ko. Kaya sinasabi ko sa iyo na ang malalaking pagmamahal na ipinakita niya sa akin ay nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Pero ang taong kaunti lang ang kasalanang pinatawad ay kaunti rin ang ipinapakitang pagmamahal." Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa babae, "Pinatawad na ang mga kasalanan mo." Ang mga kasama niya sa pagkain ay nagtanong sa kanilang sarili, "Sino kaya ito na pati kasalanan ay pinapatawad?" Sinabi ni Jesus sa babae, "Inligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa." Ang ibig bang sabihin nito na kung tayo ay kakaunti lang ang kasalanan, maaaring kaunti lang din ang pagmamahal na ipapakita? Kapatid, hindi ito ang aral na dapat nating matutunan dito. Basahin natin ang ikalawang kabanata ng Santiago. Ang tumutupad sa buong kautusan pero lumabag sa isa sa mga ito ay lumabag na rin sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nag-utos, huwag kang mangangalunya, ay nagsabi ring, huwag kang papatay. Hindi ka nga nangangalunya pero pumapatay ka naman. Nilalabag mo pa rin ang kautusan. Kaya mag-ingat kayo sa pananalita at gawa nyo. Dahil ang kautusan na nagpalaya sa inyo
ay siya ring hakatol sa inyo. Walang awang hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa. Pero ang maaawain sa kapwa ay hindi kailangang matakot sa oras ng paghatol. Huwag nating isipin na ang ilan sa atin ay kakaunti lamang ang kasalanan. Huwag nating ikumpara ang ating sarili sa ating kapwa. Lahat tayo ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sa ating nabasa, dapat nating makita na kahit sino man sa atin ang lumabag sa isang kautusan ay lumabag din sa kabuuan ng kautusan. Kapatid, pakinggan natin ang magandang balita. Lumapit tayo at maniwala kay Jesus na tagapagligtas. Sa oras ng paghahatol, panghawakan natin ang kaligtasang iniaalay niya sa ating mga makasalanan. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan nyo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ikapitong kabanata ng Lukas. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.